Good morning guys. Share ko lang no. Kagabi kasi nung nag-scroll ako sa Facebook, then may nabasa ako, may nakita ko isang content creator na nag-suggest na dapat pala ang pagpo-post natin is mayroong interval. Hindi minuto o hindi ano-ano. Basta sinabi niya na dapat mas mayroong interval para mas effective. So meron siyang apat na bagay na sinabi na dapat nagagawin natin para mas maging mabilis ang pagiging monetization natin kay Facebook. Unang-una sa umaga ay yung text photos. Then, before lunch, yung long form video. Then, after lunch is yung reels. Then, pang-apat is yung photo post sa gabi na. So, sinasabi niya na mas maganda o mas mare-recognize tayo ni Meta kapag ang post natin ay mayroong interval tsaka may mga kahulugan. So, siguro naman guys, walang masama kung itatry natin yun, no? Kumbaga, wala mawawala sa atin. Kumbaga, itry lang din natin yung technique niya, subukan natin. Pag ganun yung gagawin ko. Ako, susubukan ko yung ganun technique niya na itatry ko na yung ganun magkaaroon ako ng interval. Kasi dati talaga, panay ang post ko is minuto o per oras nagpo-post ako. So, parang nauubusan ka din ng content. Tama rin naman yung sinabi niya na kapag ganun yung ginawa mo, mayroon kang interval, so hindi ka mauubusan ng content sa magiging post mo. Kumbaga, may mga nakareserba ka, hindi ka mawawalan talaga. So, kung susundin naman din natin yung sinasabi niyang ganun is, wala nang mawawala sa atin, di ba? Hindi naman siya sikat na content creator, pero parang nakita ko lang sa kaka-scroll ko kagabi sa mobile. So, parang sabi ko parang tama, may maganda siyang nasabi sa content niya, hindi katulad ng ibang content creator na sinasabi na magpapagigas tayo, magpapabigay tayo ng dala, para ganun, para lang mas dumami yung followers niya o viewers niya, tapos sinasabi din na tapusin mo yung video o yung susundan kita. Hindi, parang hindi rin tama. Kasi nakita ko rin sa ibang mga content creator, lalo na yung mga sikat na hindi nila sinasuggest na sundin mo yung sinasabi nila, kasi ang magbe-benefit talaga naman sa sinasabi nila is sila din. Kumbaga, i-try nyong mag-follow back or mag-follow sa isang mga sikat na content creator. Tignan nyo kung magpa-follow back sa inyo. Diba? Wala. So, ibig sabihin, sila lang ang nagbe-benefit, tapos kayo, follow lang kayo ng follow, message kayo ng message. Kumbaga, yung engagement niya tumataas, pero sa inyo, walang bumabalik. So parang unfair, di ba? Hindi ko naman sa sinisiraan yung iba, pero yung ibang content creator na nagko-content is may tama, pero yung iba is parang pang sarili lang din. So, try lang natin guys, di ba? Wala nang mawawala. Pero nasa sa inyo pa rin yan. Kumbaga, suggest nga ng iba is talagang mag-create ka ng sarili mong content na talagang sa tingin mo is papatok sa masa. Kumbaga, try natin, ba? Salamat guys, salamat sa pakikinig.